Magandang araw, narito na ang headlines sa Philippine News Agency. Nakatakdang magpulong ang mga kinatawan ng Pilipinas at Japan sa isang high-level meeting na gaganapin sa Tokyo mula August 28 hanggang 29. Pag-uusapan sa nasabing pulong ang official development assistance at mga infrastructure and satellite projects ng bansa. Dadalo sa pulong ang mga kinatawan mula sa Department of Finance, Department of Public Works and Highways, Department of Budget and Management, National Economic and Development Authority, Department of Energy, Department of Transportation, at Department of Information and Communications Technology. Makikipagkita rin ang economic team ng Administrasyong Marcos kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Kishida noong nakaraang Pebrero. Doon ay inihayag ni Kishida ang intensyon ng Japan na tulungan ang Pilipinas na umangat ang kalagayan nito tungo sa pagiging upper middle income country bago magtapos ang 2025, batay na rin sa Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028. Handa rin daw ang Japan na tulungan ang Pilipinas sa pagbuo ng mataas na kalidad na infrastruktura para sa transportasyon sa ilalim ng Build Better More program ng administrasyon. Umabot na sa mahigit 16 na milyong estudyante ang nakapag-enroll na para sa darating na school year ayon sa Department of Education. Batay sa Learner Information System ng DepEd para sa school year 2023-2024, hanggang August 21 may kabuang 16,816,221 na estudyante mula sa mga pampubliko at pribadong paaralan ang nakapagpalista na. Pinakamarami ang naitala sa Calabarzon na nasa 2,858,606 na mga mag-aaral. Sumunod dito ang National Capital Region na may 2,220,470 at ang Central Luzon na may 1,868,161. Pinakamaliit naman ang bilang na nag-enroll sa Cordillera Administrative Region na may 196,884. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga mag-aaral ngayong taon na maaaring lumabas sa 28.8 million ayon kay DepEd spokesperson Undersecretary Michael Powa. Mananatiling bukas ang pagpapalista sa mga eskwelahan hanggang Agosto 26. Nagpaalala ang Communications and Elections sa mga kakandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections na bawal pa ang pangangampanya. Babala ni COMELEC Chair George Garcia, ang premature campaigning ay may kulong na 1 hanggang 6 na taon. Madi-disqualify ang sinumang mapapatunayang nangangampanya na wala sa itinakdang panahon. Paliwanag niya ang pamimigay ng ayuda sa panahong wala namang ayuda na dapat ipamigay at hindi naman regular ang ginagawa ay may tuturing na bilang pangangampanya. Nakatakda ang panahon ng kampanya sa Oktubre 19 hanggang 28. Dagdag ni Garcia, sa Agosto 28 magsisimula ang election period para sa barangay at SK polls. Sa panahong ito, ipapatupad ang gang ban at ipagbabawal ang mga pampublikong proyekto at pamamahagi ng tulong. Isasagawa rin ang paghahain ng kandidatura mula August 28 hanggang September 2. Gaganapin ang halalan sa Lunes, Oktubre 30 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na isa pang Pilipino ang nasawi sa malaking sunog na tumupok sa isla ng Maui sa bansang Hawaii. Kinilala ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega ang nasawi bilang si Rodolfo Rocutan, 76 anyos. Nakumpirmaan niya ang pagkakilanlan ng biktima batay sa kanyang passport na nirenew sa Konsulado ng Pilipinas sa Honolulu. Nakipag-ugnayan na ang mga otoridad sa pamilya ng namatay. Naunang kinumpirma ng DFA ang pagkamatay sa wildfire ng Pinoy na si Alfredo Galinato, 79 anyos at naturalized US citizen na tubong Ilocos. Isa si Galinato sa mga biktimang pinangalanan ng otoridad sa Maui. Iniulat naman ni Edna Sagudang na tubong abra ang pagkamatay ng kanyang ina na si Conchita at kapatid na si Danilo sa wildfire sa Lahaina. Nananatili sa 114 ang bilang ng mga nasawi sa wildfire sa Hawaii. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO.
Ako si Brianna Fernandez, ito ang PNA Headlines. Naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.